is a continuation of our deduction of our discussion on deduction. Okay, let me start with the second part of our discussion. Okay, starting with interest expense. Anong meron dito sa interest expense na? So remember, we're talking about deductions. Itemized ito. So kung tayo ay merong pagkakautang and we need to pay interests and the utang is related to our trade, okay, or business, syempre, yung interest na yan na kailangan natin bayaran, okay, as a result of the obligations we entered into due to the need of the business related yan, deductible yan. Okay, so what are the requirements before an interest expense can be deductible? Syempre, dapat ikaw ang may utang niyan. Okay, not merely an accommodation loan. Dapat there is a stipulation about the payment of the interest, including the rate. Kung walang nakasulat na rate dyan, non-deductible yan. Kailangan legally due yan. Ibig sabihin ng legally due, hindi yan prescribed, hindi yan paid, hindi yan extinguished. Okay, walang merger, consolidation, walang novation, basta hindi extinguished yan. Okay, and it must not be between related parties. Okay, pag sinabing related parties, of course, merong relation yung borrower and the lender. Okay, yung mga parent company, subsidiaries, affiliates, pwedeng mag-utangan pero yung interest expense non-deductible. Yung magpapamilya, tatay, nanay, kapatid, anak, asawa, yan ay mga related parties. Pwedeng mag-utangan pero non-deductible. Sir, bakit? Kasi simple lang, no? Madaling dayain kasi kapag related parties, pwedeng mag-execute lang ng loan, kunwari yan magbabayad ng interest, so pinagbabawal yan. And of course, the interest must not be incurred to finance petroleum operations, meaning ito kasi kinakapitalize natin to. Pag sinabing capitalized, amortization yan, pag depreciable asset yan, dinidepreciate. Okay, ito yung ibig sabihin ng number 6. Dapat hindi treated yan as a capital expenditure. Anong ibig sabihin? Because there's an optional treatment of interest expense. So halimbawa, bumili tayo ng machinery and equipment. Okay, 1 million ang value niyan. Magbabayad tayo ng 10% interest kasi utang nga ito, inutang lang natin. So merong interest expense na 100,000. Itong 100,000 na to, pwedeng idagdag yan sa asset, sa value. Tapos magiging 1.1 million yan, i-divide natin yan sa useful life. So ibig sabihin, mga kapatid, pwedeng depreciation ang treatment ng interest expense or outright interest expense siya. Okay, yan ang ibig sabihin ng optional treatment of interest expense. Now, what are the things that you need to consider when it comes to interest expense? Ang interest expense ay pangalawa na income payment na subject sa limitation. Yung una, entertainment, amusement, recreation, or representation expense. Subject to limit yan. Ang interest expense, subject to limitation din. Bakit? Meron tayong tinatawag na tax arbitrage. Ito yung limit. Pangatlo, yung subject to limitation, yung charitable and other contributions or simply as donation. Now, going back to interest expense, anong meron dito? The interest expense, ang sabi the taxpayers allowable interest expense. So, ibig sabihin, hindi lahat pwedeng maging deductible. Okay? Shall be reduced by an amount equivalent to 20% of interest income subjected sa final tax. Ano ba yung sinasubject natin sa final tax? Yung interest income, ito yung interest income from bank deposits. Okay? Dapat ito yung subject sa 20% final tax. So yan ang tinatawag nating arbitrage. Kaya nga ang kanyang formula, tingnan mo yung formula natin, interest expense, isusulat mo dyan, i-compute mo, principal times rate times time lang yan, times time. Okay? Tapos less, okay, 20% of interest income subject sa final tax. Pag minus mo na yan, ito na yung tinatawag na allowable interest expense. Ganyan lang kasimple yan. Okay? To simplify, okay, anong meron dito? To simplify, number 2, tignan natin yung number 2. Okay. Kailan ba magkakaroon ng arbitrage?
Yung arbitrage, ito yung 20% na binabawas natin. Okay, kailan ba? Ganito ang gagawin mo. Titignan mo muna kung ang regular corporate income tax ay 25%, merong arbitrage yan with arbitrage. Kapag 20% ang rate, bakit 20%? Ang net income or taxable income hindi lalampas ng 5 million, ang total asset hindi lalampas ng 100 million. Kapag ito yung nangyari, walang arbitrage. Okay? Number 2, tignan mo kaagad kung merong interest income. Kapag ang interest income is from back deposit subject sa final tax, merong arbitrage yan. Kapag hindi, not final tax, ibig sabihin ordinary interest yan, walang arbitrage yan. Ito yung number 2. Kailangan, yan ang unang-unang mong titignan. Okay? Kapag walang arbitrage, whatever is the interest expense, no? Principal times rate times time, yan na agad yung allowable interest expense. Okay? Subject to adjustment yan. Meron ding individual. Applicable din yung yung arbitrage sa individual. Okay? Yung interest, kapag meron tayong inassess tayo ni BIR, ang interest lang undeductible. Yan lang ang binabanggit sa number 6. Now, bakit ba meron tayong arbitrage? Very simple lang to, no? Sa accounting, income less expense lang. So halimbawa, meron tayong interest income, 100,000 yan. Binabawas lang natin yung expense. Okay? Pero pag-uusapan natin yung impact ng interests. Sa taxation, kapag nagdeposito, imagine you are the government dito ha, kapag nagdeposito si taxpayer sa bangko, meron siyang interest income. Ikaw na gobyerno, itatax mo yan ng 20%. So kikita ka ng 20,000 dito. Ako na taxpayer, kapag naman ako nangutang, magkakaroon ako interest expense. Pag nagkaroon ako ng interest expense, bababawasan ang aking income. Pag nabawasan ng aking income, mababawasan ang aking tax due na babayaran. Kaya kapag merong expense, merong tax benefit kasi nga nababawasan ang tax due. So kapag ako nangutang, 25% ang tax rate niyan. So as a rule, no? So ngayon, ang aking tax benefit nung nangutang ako 25,000. Ba, sabi ng gobyerno, teka muna, parang meron yatang mali dito ah. Kapag nangutang si kapag nagdeposito si taxpayer, kumita siya sa kanyang back deposit, meron siyang interest income, 20% lang ang nakukuha mo. Pero pag nangutang si taxpayer, 25% ang nabe-benefit niya, parang lugi ata ako doon ah, sabi ng gobyerno. So ngayon, the concept of arbitrage has been introduced. Yung arbitrage rate is 20%. Paano na-compute yan? Yung 5 over 25 yan. Okay, tatanggalin ng gobyerno yung pagkalugi niya. So example, ito yung computation natin. We always start with interest expense. Okay, 100,000 yan. Ito yan. Okay, the interest expense shall be reduced by 20% of the interest income subject to final tax. Yun ang concept ng arbitrage. So magkano ba yung interest income natin? 100,000. 20% yan magkano? 20,000. Reduced daw, kaya less. So ang allowable interest expense natin, 80,000 lang. So ibig sabihin, ito lamang ang pwedeng i-claim na interest ng taxpayer. Now, tingnan natin ang effect ng arbitrage. Yung interest income natin, 100,000, ito-tax ng gobyerno, 20,000 yan. Ang allowable interest na pwedeng i-claim ni taxpayer ngayon because of the arbitrage, 80,000 lang. And then, pag claim niya yung interest expense na yan, ang kanyang tax benefit dyan, equivalent to 20,000. Kita mo na wala yung lugi ng gobyerno because of the concept of arbitrage. Very simple. Now, let's do some illustrations here. Okay, a taxpayer borrowed money from the bank, 1 million with an interest rate of 10%. So principal times rate lang yan. Okay, the taxpayer has interest income of 50,000. Okay, ngayon. Ano nga yung sabi natin? Tignan na muna natin yung RCET. Okay, kung 25% or 20%. Pangalawa, tignan mo kung merong interest income na subject sa final tax. Okay, kung hindi yan final tax, with arbitrage to, with arbitrage, tapos ito without. So ito with arbitrage yan, ito without. Okay, ngayon, tignan mo yung scenario 1. Ang sabi, the assumption is 25% tax rate. So check tayo dito. Okay, tapos pangalawa, meron ba siyang interest income subject sa final tax? O, tingnan natin dito, ang assumption,
ang interest income is subject sa final tax, merong arbitrage. So, paano natin gagawin? E principal times rate. So, interest expense na kagad yan. Shall be reduced by, kunin mo yung interest income, i-multiply natin ng 20% yan, yan ang arbitrage rate, so 10,000, ibawas mo lang dyan, 90,000 ang allowable. Okay? Papaano kung ang interest income is not subject sa final tax? Hala, ang sarap ng buhay. Principal times rate times time lang yan. So whatever is the interest expense computed, yun na yung allowable. Ganun lang kasimple. Okay? Now, let's go to another illustration. Same problem to, but the assumption is how much is the interest income assuming the tax rate is 20%. Bakit naging 20% yan? Kasi ang taxable income hindi lumampas ng 5 million, ang total asset hindi lumampas ng 100 million. Nasa corporation ang tayo nito, in your handout in non-individual taxpayers. So kapag ganito, walang arbitrage. Kung walang arbitrage, whatever is the interest computed, arbitrage zero, whatever is the interest computed is the allowable interest. Sir, kahit paano merong interest income subject sa final tax? Ano ngayon? Hindi lugi ang gobyerno kung 20% ang tax rate niyan. Bakit? Ito yun kapag 20% dito, 20% doon, walang lugi. Kaya walang arbitrage kapag 20%. Okay? Now, another illustration, ito galing ito sa revenue regulations. Ang sabi lang dito, for fiscal year ending June 30, assuming the corporation, aside from OPEX, na 17.5 million, incurred interest expense. Pag nakita mo yung interest expense, dapat tataas na yung kilay mo. Uy, subject sa limitation to. Okay? Which satisfy the prescribed requirement for deductibility. Ibig sabihin yan ay demandable. There's the loan is related to trader business. Meron yung stipulation to pay interest. Okay? But it also earned interest income of 100,000 net of final tax. Ito yung sinubject na interest from bank deposits of 20%. Pero ang sabi kasi rito, net eh. So anong gagawin natin? Yung interest expense, sulat mo lang yan dyan. Tapos yung interest income, since ito ay neto, i-divide natin ng 80%. Sir, bakit 80%? Kinaltasan ng 20% kasi. Okay, so ang gross up niyan, 125,000. Ang gamitin natin yung arbitrage rate, 20%. Ito yung arbitrage na binabawas doon sa interest expense. So allowable interest expense is 375,000. Ito, non-deductible expense yan. Okay? Now, taxes naman tayo. Very simple lang to. Kapag ang isang taxpayer ay mayroong tax na hindi nabayaran, pwedeng maging deductible yan. Bakit pwede? Kasi general rule lang yan. Okay? So there are national internal revenue taxes. National internal revenue taxes. Pinag-usapan na natin ito sa classification of taxpayers. So meron 10 peso. 10 peso, di ba? Ito yung mga internal revenue taxes. Donors, income, VAT, excise percentage, estate tax, documentary stamp tax, and other taxes as may be imposed. Okay? So, yung income tax at saka withholding tax non-deductible. Yung estate and donors non-deductible yan. So, ano lang yung deductible? Ayun, fringe benefit tax. Expense yan. Okay? Tapos documentary stamp tax, percentage tax, excise tax, VAT kung non-VAT si taxpayer. Sir, paano pag VAT si taxpayer? Input tax is considered as an asset. Kaya magkaiba to. Ito expense yan. Kapag ikaw ay non-VAT, meaning subject ka sa 3% percentage tax, yung input tax mo is part of cost or expense. Okay, tapos ito, ayun, kapag meron kang input tax attributable to VAT exempt sales by VAT registered taxpayer, ito ay deductible tax. Mga kapatid, sa part 2 pa to, business taxation pa yan, pero sinasama na natin. Now, sa local taxes, lahat naman halos deductible. Registration fees, license, mayor's permit, lahat ng binayaran mo, pati LTO registration, deductible yan. Bakit? Taxes and licenses kasi ang ginagamit nating account sa tunay na buhay. Now, going back here, mga non-deductible taxes, hindi mo pwedeng i-claim as deduction. Example, income tax. Bakit hindi pwede? Binayad mo sa gobyerno, yan, kailangan naman gawin mong expense. Yung withholding tax, kinaltas mo lang naman yan kaya hindi mo expense yan. Okay? Ito naman, number 2, income tax imposed by foreign country, Ang income tax imposed,
dalawa yung treatment niyan. Ito yan, optional treatment din yan. Pwedeng tax credit yan o kaya deduction from gross income. Kapag deduction from gross income, expense yan. Kapag tax credit yan, binabawas natin sa tax due. Okay? So kapag ginamit mo na yung tax credit, bawal na siya rito. Kapag ginamit mo to, bawal na siya doon. Isa lang ang pwede mong gawin. Okay? Piliin. Tapos ito naman, number 4, mga special assessment ang tawag. Ito yung sa local tax din. Okay? Kasi sabi natin halos mga local taxes deductible, pero ang special assessment non deductible. So paano ba nangyayari yan? Halimbawa, this is your community. Ito yung bahay mo. Yun. Tapos biglang nagtayo ng Ayala Mall dito. Ayala Mall, pala. Tataas ba yung value ng lupa mo? Oo. Ang gagawin ng local government dyan, mag-a-assess siya. Special assessment, tumaas ang ano mo eh. So yung special assessment niyan, non-deductible yan. Tapos ito sabi natin, kapag VAT registered ka, the VAT paid is an asset, kaya non-deductible yan. Pero pag non-VAT, ang registration mo, expense yan. Okay, tapos deficiency taxes, surcharges, and penalties, non-deductible yan, non-deductible. Ang pwede lang, ang allowable lang, tatandaan mo, yung interest expense lang. Okay, yung interest na binayaran lang sa deficiency, di ba ganito tayo mag-compute? Noong una pa lang, pinakita natin yan. Halimbawa, deficiency tax. Okay, meron tayong babayaran. Add, alin yung mga binabayaran natin? Surcharge. Ano nga yung surcharge? 25% yan o kaya 10% kapag micro at saka small taxpayer. Meron tayong interest, 12% yan o kaya 6% to kapag micro at saka small taxpayer. Tapos merong compromise penalty. So may total yan. Okay, total natin yan. Total payable. Okay, so ganyan yan. So ngayon, etong tax deficiency tax na to, non-deductible yan. Yung surcharge, non-deductible din. Yung interest, deductible yan. Yung compromise penalty, non-deductible. Yan ang ibig sabihin ng number 6 at saka yung interest expense kanina na pinakita natin na deduction. Okay? Now, puntahan natin tong foreign tax payment. Ang mga RC, DC, estate at saka trust taxable on all sources ito. So meron siyang income from sources within, meron siyang income from sources without. Lahat yan taxable sa kanila. So kung meron silang income sa ibang bansa, malamang tinax yan ng ibang bansa. Kapag nagbayad sila ng tax sa ibang bansa, ang tawag natin dyan, foreign tax payment. So yung foreign tax payment, dalawa ang treatment. Ayun, pwede siyang tax credit o kaya pwede siyang deduction from gross income. So parang ganito yan, gross income less allowable deduction, taxable income. Okay, so ganyan yan. Tapos income tax due less tax credit tayo. Ayan, payable tayo dito. So pwede siya dito, pwede siya doon. Mamili ka, isa lang. Okay? Dito naman tayo. Ang foreign tax payment ay merong limitation. Ibig sabihin, hindi mo lahat pwedeng i-claim ang foreign tax payment. Bakit? Posibleng malugi ang gobyerno pag di natin i-limit. Okay? Example, ang tax due natin, 25%. Halimbawa, merong income dito, 100. 25% lang yung tax due natin. So, 25 ang income tax due. Okay, paano pag nagbayad sa ibang bansa? 50% ang tax. Hala, malulugi tayo. Tayo pa yung magre-refund dito sa taxpayer na to. Kaya subject to limitation yan. Okay, ito yung mga limitation formula. Meron tayong tinatawag na limit 1 per country yan. Okay, how do we compute that? Pupuntahan natin ng per foreign country taxable income divided by total world yan. May ibig sabihin ng world within and without. I-multiply natin ng Philippine income tax tapos i-compare mo sa actual. Kunin mo lang yung lower. Yun na yung allowable. Kapag more than one country, meron pang gagawin limit 2. Total foreign divided by total world
i-multiply ng Philippine income tax, compare sa actual, kunin mo yung lower. Limit 2 ang tawag dyan. Pagkatapos, i-compare mo dyan, kunin mo yung lower, yun ang deductible. Kapag isang bansa lang, kapag isang foreign country lang, limit 1 lang tayo. Kapag more than 1, limit 1 and limit 2. Okay? One foreign country, limit 1 only. Okay, 2 or more foreign country, limit 1 and limit 2. Ganyan ang gagawin natin. Okay, so punta tayo sa illustration. ABC Corp DC, ayun, nakita mo dapat DC kasi dapat ito lamang yung mga pwedeng mag-claim ng foreign tax credit. Yung mga income derived from sources without ng mga other than that, exempted yan. Okay, so DC reported the following. So meron taxable income Philippines, within. Meron taxable income Singapore, without. Tapos meron binayaran sa Singapore. Anong tawag dyan? Foreign tax credit. Foreign tax payment. Ngayon, pinapakompute sa atin magkano yung allowable na tax credit. Okay, tapos number 2, income tax payable. Ngayon, ilan ng foreign country? Isa lang. Limit 1 lang tayo. Diba? So, anong unang-unang gagawin natin? Isulat mo agad ang income tax due less tax credit. Sulat mo lang kaagad. Kahit nandito na yan, gusto kong isulat mo. Less income tax payable. Kasi yan ang formula natin. Ito yung unang-unang mong gagawin. So, paano tayo mag-compute ng income tax due? Taxable income times rate. Okay? Magkano yung sa Philippines na taxable income? Ang taxable income Philippines, 10 million. Ang taxable income Singapore, without 5 million. So, total taxable income, 15 million. 15 million. I-multiply natin ng anong rate? 25 or 20? Aba, more than 5, di ba? Ang 20% gagamitin natin kung ang taxable income, not more than 5 million, total asset is not more than 100 million. Aba, more than 5 million yan, edi 25% na tayo. Okay, so ang tax due natin ngayon ay 3,750,000. Edi ngayon, na-compute mo na yung tax due. Anong gagawin natin? Limit 1 lang tayo. Puntahan mo ang bansa na to, Singapore, puntahan mo. Magkano ang taxable income sa Singapore? 5 million. Magkano yung total? World? 15 million. I-multiply mo sa Philippine tax due. Kaya pala inuuna natin ang Philippine tax due kasi kakailanganin natin. So magkano ang limit? 1,250,000. Ibig sabihin hindi pwede lumampas ng 1,250,000 ang tax credit. Magkano ba yung binayaran? 1 million lang. Ayun, 1 million lang ang binayaran. So anong gagawin natin? I-compare mo sa dalawa. Alin ang mas mababa? 1 million. So yun yung tax credit. 1 million. So, ang payable natin, 2,750,000. Ganyan lang kasimple. Medyo matrabaho lang. Purely mechanical to. Kaya hindi ka dapat magkamali. Okay? Now, ito naman, papaano kung kapag 2 or more foreign country? Aba, limit 1 tayo and limit 2. Okay, tignan natin. ABC Corp, a domestic corporation. Meron siyang taxable income sa Pilipinas. Meron sa Singapore. May binayaran sa Singapore, foreign tax payment. Meron sa South Korea, merong binayaran sa South Korea. Ang tanong, magkano yung tax credit at saka yung income tax payable? Anong gagawin mo? Isulat mo agad ang income tax due, less tax credit. Sulat mo agad, income tax payable. Okay, paano na tayo mag-compute ng tax due? Taxable income. Minsan yung problem, bibigay gross income. Gross income Philippines, deduction Philippines. Gross income Singapore, deduction Singapore. I-minus mo lang. Taxable income Philippines, magkano? 10 million. Taxable income Singapore, 5 million. Taxable income South Korea, 5 million. So, ang total neto, 20 million. Total. I-multiply lang natin ng 25%. Magkano yan? 5 million. Okay? Ganun lang kasimple yan. So ngayon, dito naman tayo sa tax credit. Kapag 2 or more, limit 1 and limit 2 tayo. Kapag limit 1, puntahan natin ang bawat bansa. Okay, dito muna tayo. Singapore muna tayo. Singapore, taxable income, magkano?
5 million divided by world mo. World. Total, 20 million. Okay? Tapos ito, Philippine tax due natin, 5 million. So ngayon, i-multiply mo lang yan. Magkano ang limit? 1,250,000. Hindi pwede lumampas ng 1,250,000 tax credit. Magkano bang binayaran? Okay, 1 million tayo. Kunin mo yung lower. 1 million ang allowed. Ngayon, galing na tayo Singapore. Punta naman tayo South Korea. Magkano ba yung taxable income? 5 million. Magkano yung total? World, 20 million. I-multiply natin ng 5 million. So parehas, 1,250,000. Kano ba yung binayaran sa South Korea? 100,000. Kunin mo yung lower, 100,000. So total, 1.1 million. Wala nang iba eh. Dalawa lang eh. Okay, tapos na tayo sa limit 1. Anong tawag dito? Limit 1. Punta naman tayo limit 2. Kapag limit 2, sabay natin puntahan ng mga bansa. So Singapore tayo at saka South Korea. Total taxable income niyan, magkano? 10 million divided by total world yan. So 20 million. I-multiply lang natin ng 5 million Philippine income tax. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumampas ng 2.5 million ang total tax credit. Magkano ba yung binayaran sa ibang bansa total? 1.1 million. Kunin mo yung mas mababa, 1.1 million. Tawag natin dito limit 2. Kunin mo yung lower ng dalawa. Nagkataon lang na parehas ang tax due rito. Pero kapag nagkaiba yan, yung lower, yung allowable. So 3.9 million. Okay? Ganyan ang limitation ng tax credit. Okay? So very easy. Doon naman tayo sa losses. Okay? Ano ba meron sa losses? Bakit ito deduction? Nalugi ka eh. So kung nalugi ka, deduction to. Okay, what are the requirements? Okay, syempre dapat actually sustain yan. Related sa trade or business yan. Okay, bakit ka naman nasunugan? Ito yung reason. Nasunugan, bakit ka may loss? Nasunugan, nabagyuhan, nabahaan, yung ating paninda, sinakay natin sa barko, lumubog, nagkaroon ng pandemic. Acts of God ang tawag natin dyan. Acts of God. Or acts of man. May magnanakaw eh. Okay, so nawalan tayo. Ngayon, what are the additional requisites? Dapat not compensated by insurance or other forms of indemnity. Dapat you have to report it within the BIR within 45 days. Sir, paano pag nasunugan pero hindi na-report, non-deductible? Okay. Tapos, dapat not claim as a deduction for estate tax purposes. Anong ibig sabihin? Halimbawa, ito yung building. Ayan ang may-ari, nandyan. Nasunog yan. So nagkakahalaga ng 5 million yung building, commercial building to engage in trade. So itong loss na to, itong loss na yan, pwedeng i-claim yan sa income tax deduction. Ito yun, yung pinag-uusapan natin. Or pwede siyang i-claim as deduction under estate tax. So pag claim mo na yun doon, bawal na dito yan. Pag claim mo dito yan, bawal na yun dyan. Mamili ka lang isa. Okay, kaya dapat hindi na-claim sa estate tax return yan para maging allowable sa income tax na deduction. Okay? Mga kapatid, minsan ang ating kaya tayo nagkaroon ng loss kasi may mga bagay na nangyayari. Hindi bumili, hindi nabenta ang ating produkto, na-spoil yan. Nag-deteriorate na yung quality. Obsolete na siya. Useless na. Outdated, expired na siya. Okay? Itong mga to, bago mo itapon ng mga produkto mo, kailangan mag-request ka ng witnessing of destruction of assets. Huwag mong basta-basta itatapon. Okay? You can write a letter to the BIR requesting for number 1, physical witness by revenue officer. Titingnan nila bago itapon. Or virtual means. Okay? Pwedeng Zoom yan or Fiber or Facebook Live, etc. Or through an intermediary, a third party accredited by the BIR. Okay? Kapag na-witness na ni BIR yung pagtatapon, ba't tinapon? Kasi spoiled, deteriorated na, obsolete na, expired na. Pag tinapon yan, mag-i-issue siya ng certificate of deductibility of goods or assets.
disposal distracted. Ito ngayon, yung proof of loss mo. Okay, proof of loss. Itong kanina, no, within 45 days, halimbawa nabagyuhan tayo, nabahaan tayo, gagawa lang tayo letter requesting for informing the BIR that we incurred loss because of fires, etc., etc. Okay? Mga kapatid, ang 45 days can be reported, reckoned from the date of loss if known. If known. If known. Kapag alam mo, halimbawa, bumagyo, tapos alam mo, from the date of bagyo, you have 45 days to report to BIR. This to inform you that because of the typhoon blah blah, okay, Enteng, that's my nickname in Pampanga. Bagyong Enteng ay we suffered a loss in the amount of 1 million pesos. Okay, ngayon si BIR mag-i-issue ng certificate of loss pag mag-iimbestiga eh. So magbibigay ng certificate of loss. Yan ang proof of loss mo. Ngayon, sa textbook, date of loss lang kasi. Pero kapag if the loss is not known, okay, from the date of discovery, example, meron tayong mga assets nasa vault. Tapos 1 million yan. Tsaka mga halimbawa, mga relo yung inventory natin, mga jewelries, nilagay natin sa vault. Tapos alam natin nasa vault lang yan. Yun pala nanakaw na pala. Hindi naman natin alam kung kailan tayo nanakaw. Kaya pwedeng date of discovery yan. If the date of loss is not known. Okay? Now, ito ang isa sa mga pinaka-importanting kailangan mong malaman, yung NOLCO na tinatawag. Ang NOLCO ay galing sa salitang net operating loss. Yan ang keyword dyan. Anong meron sa net operating loss? Ang net operating loss is the excess of allowable deduction. Okay, excluding NOLCO and special deductions. Okay, so parang ganito yan. Balikan ko yung kauna-unahang usapan natin. Yung kauna-unahan. Tignan natin to. Ayan. Naalala mo to? Number 1, itemized deduction. So, kumbaga, gross income tayo, less, okay, allowable deduction, itemized. Kapag nag-itemize tayo, regular allowable itemized deduction ng number 1 item, number 2, special allowable itemized deduction, number 3, yung NOLCO. Okay, so ganyan yan. So ito total mo yan, yan ang ibabawas natin sa gross income para makompute ang taxable income. In computing NOLCO, gross income lang, less RAID. RAID lang yan. So, para malaman natin kung meron bang loss. Sa accounting, ang net operating loss is equivalent to net loss. Technically. Okay, bakit technically? Kasi meron tayong rules that needs to be followed, no? Okay, mamaya banggitin natin ha. Number 2, special SAID. SAID yan. Hindi yan kasama sa pagkumpit ng NOLCO. Pinakita ko na kanina. Ang NOLCO, applicable sa lahat ng taxpayers basta engaged in trade or business. Okay? Ang NOLCO, hindi applicable kapag ang taxpayer ay subject to gross income tax. Sino ba yung subject sa gross income tax? Ito yung preferential rate. Preferential. Yung halimbawa, yung isang taxpayer subject sa 5%, PEZA, yan yun. Wala silang NOLCO. Okay? Kapag exempt siya, income tax holiday, wala siyang NOLCO. Exempt ka eh. Tapos, kapag ang mga PEZA registered enterprises, exempt din to. With respect to registered project. Bakit? Kasi nga, subject yan sa 5%. Okay? Ang net operating loss, parang ganito yan, oh. Ang net operating loss, parang nalugi tayo ngayong taon na to. So, yung lugi natin, pwedeng ibawas sa net income natin sa susunod na 3 taon. Okay, yan ang ibig sabihin ng 3-year period. Okay? Ang 3-year period shall continue to run kahit na nagbabayad ka ng minimum corporate income tax or pinili mo OSD. Tandaan mo, itemized or OSD tayo. Tandaan mo, ang losses, deduction from gross income yan, itemized yan. Pag nag-OSD ka, hindi ka pwede mag-claim ng loss. Okay? So 3 years ang carry over niyan. So kapag nag-OSD ka, parang hindi mo na makiklaim yung loss na yan sa isang taon. Okay? First in, first out tayo. Anong ibig sabihin ng first in, first out? Nalugi tayo 2022.
2023, lugi din tayo. Sa 2024, meron tayong income. Yung 2023 muna, ang kunang gagamitin natin na NOLCO. Okay? Nabanggit na natin, non-deductible ang NOLCO kapag nag-OST ka. O, balikan natin to. Ang net operating loss, parang ganito yan, gross income less RAID. Okay, halimbawa 2 million yan, 3 million dito, 1 million dito. Ito, pwede mong i-carry over sa 3 taon, 3 consecutive years. Okay, so halimbawa, ito 2023 tayo, 2023 ito. Tapos 2024 dito. Sa 2024, 4 million, 2 million. Okay, so meron tayong taxable income na 2 million. Taxable income to. So ito pwede mong i-carry over doon, 1 million. Para ang adjusted taxable income natin, 1 million na. Pag kinary, ito ang tawag net operating loss. Pag kinary over mo na, iba na yung pangalan niya. Net operating loss carried over siya. Okay? Easy. Now, let's go to the discussions dito. Okay, tingnan natin ang mga tanong dito. Sorry, nakalagay na yung sagot eh. But anyway, very simple lang to. Ang tanong tayo, magkano yung net loss? So parang accounting lang to. So net loss is gross income, 10 million, ibawas mo yung total deduction. Okay, deduction natin, RAID sa 11 million. So meron tayong net loss na 1 million. Kaya 1 million ang kasagutan natin dyan. Easy. Tanong number 2, magkano yung pwedeng i-carry over in the succeeding period? Aba, ang pwedeng i-carry over yung net operating loss. Paano tayo mag-compute ng net operating loss? Gross income, 10 million, i-minus mo yung RAID, 9 million. Hala, mas malaki ang gross income kesa sa RAID. Wala tayong net operating loss. Wala. Sir, bakit? Mas malaki nga yung gross income kesa sa RAID. Ang net operating loss, mas malaki yung RAID. Kaya 0 ang kasagutan. Pangatlo, magkano yung net operating loss? Aba, kinompute natin, wala, 0. Dahil mas malaki ang gross income kesa sa regular allowable itemized deduction. Magkano yung net operating loss na pwedeng carry over? Wala, 0 nga yung net operating loss eh. Ganyan na kasimple. Another illustration. Okay, scenario number 2, gross income, 10 million, tapos RAID sa aid. Okay, ang tanong, magkano yung net loss? So isusulat mo lang gross income, 10 million, tapos yung itemized deduction, RAID sa aid, 13 million yan. So net loss natin, magkano? 3 million. Okay, ayun ang kasagutan. Number 2, magkano yung net operating loss? Aba, kung net operating loss ang pinag-uusapan, gross income less RAID lang tayo. 10 million to. RAID 11 million. O edi, 1 million ang net operating loss natin. O, kaya 1 million ang kasagutan. Ngayon tinatanong tayo, magkano yung pwedeng i-carry over? Edi yung 1 million na net operating loss, ayun ang kasagutan. Easy, basic. Okay? Ngayon, puntahan natin tong iba't ibang uri ng senaryo na pwede nating ma-encounter dito. Okay? So, ito yung nangyari in 2024. Yung 2024 na to. Yan yung kanina. Ito yan. Ito yung kanina actually. This one. Okay? So, ngayon, tinatanong tapos 2024 na, yung kasunod na taon. Scenario number 3 in 2025. So, in 2024, meron tayong net loss na 3 million. Kasi 10 million divided by, minus 13 million yan. So, meron tayong net loss na 30 million. 3 million net loss. Ayun yun. Ayan yan. Pero on net loss na yan, hindi natin problema yan. Bakit? Net operating loss tayo. Ang net operating loss, na-compute natin gross income, 10 million. 10 million. At saka RAID 11 million. So, meron tayong net operating loss na 1 million. Okay? Yan ang pag-compute yan ha. O ngayon. Scenario number 3, the following year. Meron tayong gross income at saka total deduction, 14 million. So, 14 million at saka 15 million. Meron tayong taxable income na 1 million.
Eh, lugi tayo ng 1 million eh. So, yung null ko, 1 million. Kaya, 0 ang sagot dyan. Okay, pwede nating i-carry over doon ang 1 million kasi meron tayong income na 1 million. Kaya pag tinanong tayo, in scenario 3, magkano yung net loss? Wala. Bakit? RAID, 10 million. SAID, 4 million. Null ko, kinary over natin from 2024, 15 million. 15 million minus 15 million, 0. Ayun. Magkano yung deductible null ko in scenario 3? Aba, edi yung 1 million. Ito yan. Saan galing yan? Yung nakaraang taon. Okay? So, yung sagot. Magkano yung taxable income in scenario 3? 0. Bakit? Kasi gross income, 15 million. RAID, magkano? 10 million. SAID, magkano? 4 million. Null ko, pag tinotal mo yan, 1 million, 15 million yan. Kaya taxable income natin, 0. Easy. Okay? So, yan ang scenario 3. O, puntahan natin ang scenario 4. Tandaan mo, meron kang net operating loss na pwede mong i-carry over 2025. 3 years yan, ha? 3 years. Okay, punta tayo sa scenario number 4. Magkano yung taxable income? Tinatanong tayo. Okay, scenario number 4 tayo. Gross income, 15 million. Pagkatapos meron tayong RAID, magkano? 5 million. Meron tayong SAID, 3 million. Meron tayong NOLCO. Okay, sufficient ang income na ibawas yan. Magkano yan? 1 million. So total yan, 9 million. So taxable income natin, magkano? 6 million. Kaya 6 million ang kasagutan. Easy. Okay, magkano yung net loss in scenario number 5 naman tayo? Scenario number 5. Scenario number 5, magkano yung net loss at saka net operating loss? Aba, simple lang to. O, gross income tayo, scenario number 5, 15 million. Magkano yung RAID? 16 million. Okay, magkano yung SAID? 3 million. So, magkano yan? 19 million. Total. 19 million less sa 15 million, ibawas natin, net loss natin, magkano? 4 million. Nagkaganyan. Net loss natin, 4 million. Ayun, 4 million. Okay? Tinatanong tayo, magkano yung net operating loss? Aba, 15 million, less RAID lang tayo, 16 million. So, magkano yan? 1 million tayo. 1 million. Diba? Easy. So, itong 1 million na to, pwede mong i-carry over sa 2026, 27, 28. Ganyan lang kasimple. Okay? So, magkano naman ang net operating loss? Ayan, 1 million. Nasagot natin. Ito na yan, 1 million. Okay? Sorry, scenario number 6 pala. Punta tayo sa scenario number 6. Dito tayo, tapos na tayo dyan. Magkano yung net loss? Net loss at saka net operating loss scenario number 6. So, punta tayo dito. Gross income. Magkano ang gross income? 15 million. Tapos, RAID. Magkano RAID? 16 million. So, ano meron dito? Net loss natin, 1 million. Parehas lang sa net operating loss. So, parehas lang 1 million. RAID lang kasi. Kaya, 1 million ang sagot. 1 million ang sagot. Easy. Okay? Magkano raw yung pwede nating i-po sa scenario number 5 and number 6? Tignan mo, net loss yan ha, net loss. Etong net null ko natin in 2024, pwede ba nating i-carry over yan dyan? Hindi. Bakit? Net loss eh. Hindi mo pwedeng carry over kapag net loss. I-carry over mo lang yan kapag meron tayong taxable income. So kapag walang carry over, hindi pwede. So yung tinatanong, magkano yung available? E di yung 1 million in 2024 na hindi nagamit sa 2025 plus 1 million na loss na naman. So 2 million tayo. 1 million, 1 million, ayun, kaya 2 million yan. Okay? Now, another example tayo dito na para masanay tayo. Illustration number 1, 2019. Net loss, net operating loss, ibig sabihin gross income less RAID lang yan. Gross income less RAID. Okay, RAID yan. So, 3 million.
net loss tayo, net operating loss. Di wala, yung 3 million, wala tayong babayaran na tax based on this problem. So, itong 3 million na to, 3,000 na yan, pwede natin gamitin 2020, 2021, 2022. Okay? Now, ngayon, 2022, tingnan mo. Merong taxable income, mas malaki ang gross income. So, itong 3 million na to, pwede natin i-carry over doon ang 2,000. So, pag kinary over mo, kasi meron tayong income in 2022, wala tayong taxable income based on this problem. So, yung 3,000 na yan, ang nagamit 2,000. So, ang balance is 1,000. Okay, ngayon, 2021 tayo, meron tayong taxable income na 1,000. So, yung 1,000 na to na balance, pwede mong i-carry over dyan. So, taxable income, 0. Okay, so ginamit natin, applied ha, ayun, applied. Ibig sabihin, ginamit mo. Ngayon, in 2022, meron tayong net loss. So, pwede mong gamitin yan, 2023, 2024, 2025. 2023, taxable income tayo. So, itong 1,000 na to, pwede mong i-carry over yan dyan. So, magkano ngayon taxable income? 1,000. Ganyan na kasimple. Okay? Next. Another example. 2019, net loss tayo, wala tayong babayaran. Pwedeng gamitin yan 2020, 2021, 2022. In 2022, 2020, meron tayong taxable income. So yung 2,000 na net operating loss, pwede ba natin carry over yan dyan? Pwede. Kasi nga, ayun 2020. So ginamit natin, taxable income natin 0. So meron pa tayong balance na 1,000. Yan. 2021, lugi. Lugi. So ito, gagamitin natin 2022, 2023, 2024. 2022, lugi na naman. Ito naman, gagamitin natin 2023, 2024. Binabantayan natin to ha. 2025. Ngayon, 2023, taxable income. Tanong, yung balance na to na 1,000 na galing sa 2019, pwede pa ba natin gamitin? Hanggang 2022 lang eh. 2023 na tayo. Hindi na pwedeng gamitin yan. Expired na ang tawag dyan. Expired. Expired na yan. Hindi na yan deductible. Okay? Hindi na yan creditable. So itong net operating loss natin na yan, pwede ba natin carry over? Pwede. Kasi 2023, itong net loss na to, pwede ba natin carry over yung mga yan? Pwede. Bakit? Ayun na nga, Okay, so kinary over natin 2,000. So wala tayong taxable income. Ganyan lang kasimple yan. Okay? Now, another illustration, ang tanong lang, net operating loss. Okay, kapag net operating loss, gross income, less RAID lang tayo. Hindi kasama ang, ang SAID. Okay, so ito, anong gagawin natin? So parang check, expansion. Donation, adaptive school, okay, additional training expenses, okay, special deduction yan employment of senior citizens, special deduction ng employment of PWD, additional deduction sa adaptive school, ito, related yan, dalawa na yan. So ngayon, anong gagawin mo? So salaries, check, okay, depreciation, check, rental, yan lang ang pwede nating ibawas. Ito ay mga special deductions. Hindi natin pwedeng ibawas yan. So kapag tinotal mo to, 4 million yan, 4 million less 3 million, kaya meron tayong net operating loss na 1 million. Easy. Pwede natin carry over to ng 3 consecutive taxable year. Kapag pandemic, 2020, 2021, ano yan? 5 years ng carry over. Okay? So ito yan, binabanggit natin. 2020, 5 years ang carry over. Information na lang to kasi kung mag-exam kayo, wala na to by that time. Okay, presentation of NOLCO, dapat ipakita natin ang reconciliation. Kaya kung makikita mo yung form na pinapagawa ko sa inyo, 1701 at saka yung 1702, okay, merong mga reconciliation yan doon. Tingnan mo. Kailangan naka-disclose yan sa FS. Okay.
And yan ang mga requirement sa pag-director ko. So ito naman capital loss, alam mo na to, okay? Ang capital loss galing sa capital asset yan. Capital asset, selling price less cost tayo. So 10 million, halimbawa binili natin ng 5 million, 5 million ang capital gain kung capital asset. Yan ha. Kapag individual, gagamitin pa natin ng holding period, yung 50% at saka 100%. Kapag non-individual, diretso na tayo 100%. Dito sa holding period, pwedeng 100%, pwedeng 50%. Okay? Dito sa capital gain, minaminus natin ang capital loss. So kung mayroong capital loss, edi yan ang mangyayari, net capital gain, 3 million. Okay, so ito yung gross income. Pag mas malaki yung capital loss, yung net capital loss, pwedeng i-carry over hanggang sa susunod na taon lang. So example, lagyan natin ng drawing. Okay, so halimbawa 100% din gagamitin natin. So meron tayong 10 million dito, 7 million, 7 million dito, gawin natin 17 million na lang. So meron tayong capital loss, so selling price less costs. Okay, capital loss tayo, 2023. So meron tayong net capital loss na capital loss na 7 million. Assuming nang walang capital gain. Kung may capital gain, ibawas natin dyan. So sa 2024, kung meron tayong dalawang senaryo, 10 million, 5 million, so meron tayong capital gain na 5 million. Okay, scenario, ngayon, ito, pwede mong ibawas dyan yung 5 million para 2 million ang, sorry, 0. Wala na tayong babayaran na net capital gain sa 2024. Hanggang sa susunod na taon mo lang, pwedeng i-carry over. Pwede lang nating ibawas ang capital loss kasi merong capital gain dito, kaya pwede mong ibawas. Paano kung halimbawa, 10 million dito, tapos 11 million dyan, capital loss tayo, 1 million. Pwede ba natin carry over yan dyan? Hindi. Expired na ang net capital loss natin. The following year lang siya. Kasi hanggang succeeding year lang kapag capital loss. Tandaan mo net capital loss carry over to. Yun Pag itong capital loss, pwede mo lang i-carry over doon. Anong tawag dyan? Net capital loss carried over. Siya yun. Up to the extent of the gain. Kapag hindi mo na siya na carry over, expired na. Hanggang next year lang kasi. Iba ang net capital loss carry over sa NOLCO. Ang NOLCO, gross income less RAID yan. Okay? Tapos, carry over natin sa susunod taon. Now, wagering loss, simple lang to. Ito yung talo sa sugal. Okay? So, ang sabi ng rule, allowed only to the extent of the gain. Kung magkano lang yung kinita. Tingnan natin to. Halimbawa, isang laruan lang. Panalo, talo, panalo, talo, panalo, talo. Okay? I-compute mo yung panalo. Magkano yung panalo? 2,500 ang panalo. 2,500. Ang win. Ang loss natin magkano? 4,000 ang loss. 4,000. Aba, ang sabi ng rule, up to the extent of the gain lang. Kaya, ang deductible natin, ayun ang tanong magkano yung deductible na gain? 2,500 lang. Hindi siya yung katulad na yung 1,500 pwede mong i-carry over yan sa susunod na transaction. Hindi pwede kapag wagering loss. Okay? Ganyan lang kasimple yan. Kaya 2,500 ang sagot natin. Now, paano kung ganito yung nangyari? Okay, kapag ganyan ang nangyari, tinatanong tayo magkano deductible loss. Panalo, talo. Magkano yung pwede mong i-minus, ibawas sa gain? Di yung 500. Pangalawang araw, panalo ng 1,000, talo ng 3,000. Magkano yung pwedeng ibawas sa gain? Di 1,000 lang. Up to the extent of the gain. Pangatlo, panalo ng 500, talo ng 500. Tabla ang tawag dyan. Magkano pwede mong ibawas sa gain? Di yung 500 lang. Up to the extent of the gain. Ganun lang kasimple. Okay? Abandonment losses, ito very simple lang dito kasi advanced ito sa industry practice. Ang kailangan mo lang malaman dito kung halimbawa engage tayo sa petroleum o kaya producing wells, yan sa mga mineral exploration to. Ang requirement lang dito kapag tayo ay isasara na ang ating mga producing wells, petroleum operation, kailangan i-notify si commissioner. Letter lang yan. Yan lang lumabas sa board exam dati. Okay?
Ngayon, papaano kung halimbawa, meron tayong unamortized costs? Okay, e di ibawas mo the unamortized cost, okay, shall be allowed as a deduction in the years as well, equipment or facilities abandoned by contractor. Okay, halimbawa, meron pa tayong asset na hindi nagagamit. 10 years ang useful life niyan, 7 years na, sasara na natin. So, yung unamortized cost, undepreciated cost na yan, pwede na nating i-claim under losses. Kasi hindi na natin makiklaim yung depreciation, sarado na eh. Pero kapag bumalik tayo, the return of the comeback, nag-resume yung claim natin na 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 gain, yung claim nating loss ngayon, non-deduct, ay ibabalik natin as an item of gross income. Yan ang rule regarding abandonment. Okay, halimbawa, last year, nag-claim tayo ng loss. Sinara na natin yung petroleum operation, producing well. Meron tayong loss na claim 3 million. Tapos, akala natin wala na tayong mamimina. Tapos biglang merong oil na bumulwak ulit. Aba, binalikan natin. Nag-re-enter tayo ulit. Nag-resume ng yung 3 million na loss na claim natin, anong tawag dyan? Item of gross income. Okay? Tapos bad debt, ito napakasimple lang ng bad debt. No? Ito yung mga utang na hindi na makukolekta. You know this already in accounting. So what are the requirements before you can claim this as a deduction? Dapat valid and legally demandable. Ibig sabihin, hindi extinguished. Paano kung halimbawa merong receivable, bayad na? Hindi na pwede mag-claim ng bad debt. Paano kung halimbawa prescribed na, more than 10 years na? Hindi na pwede mag-claim ng bad debt. Practically, magkakambal itong bad debt na to sa interest expense, parehas sa halos ng rule. Dapat yung pautang related sa trader business, bawal ang related parties. Kasi nga, madaling mandaya. Halimbawa, kunwari nagpautang si creditor ng 100 million parent company sa kanyang affiliate ng 100 million tapos kunwari hindi nagbayad. Alangan naman mag-claim ng bad debt yun, bawal. Pero pwede ba magutangan? Pwede. Bawal lang ang interest expense at saka bad debt. Okay, dapat nasa box natin yan, chinarge natin, meron tayong entry and dapat worthless yan and uncollectible. Sa turing na buhay, kailangan mong patunayan na ikaw ay talagang hindi mo na makukolekta ang receivable. No? Kailangan meron kang collection letters, kinasuhan mo, yan ang mga requirements. Okay, mga kapatid, ang bad debt applicable sa bangko. Example, nagpautang ang bangko ng 100 million. Kanino? Kay Zaldi. Okay, Ko. O kaya kung sino man yan. Tapos biglang tumakas. No? Si Ong. Paano mo pa makukolekta yan? Bad debt na yan. Okay, mga insurance companies, ganun din. Lahat, individuals as assessors, basta engage in trader business. Okay, o depreciation naman, alam mo na to sa accounting. Meron tayong straight line method, okay, declining balance, sum of the years, etc. Walang problema sa method. Okay, remember the meaning of depreciation. Due to use, nagkaroon ng exhaustion, wear and tear, nababawasan ang value ng asset. Okay, what are the requisites para maging deductible? Kailangan related sa trade. Kailangan merong useful life yan. Based ito sa standards and policy. Accounting standards at saka accounting policy. Okay, dapat nag-recognize tayo ng depreciation expense and reasonable dapat. Ibig sabihin, halimbawa, bumili tayo ng sasakyan. Alam ka namang 1 year lang ang useful life niyan. Okay, so may standards tayo. Now, as a rule, meron tayong depreciation, no? Pero kapag mga kapatid, ang value ng sasakyan ay nagkakahalaga lampas ng 2.4 million, walang depreciation to. Bakit? Kasi hindi niya siya reasonable. Parang ganun ang lumalabas. Pero kapag naman ang binili mong sasakyan ay required by the nature of the trade, deductible yan. Example, bumili tayo ng truck, pan-deliver, 5 million yon. May depreciation. Okay? So, papaano kung taxi tayo, bumili tayo ng mga limousine, hotel tayo, car rental tayo, bumili tayo ng sakyan, 3 million, required by the nature of the trade, meron depreciation yan. Papaano ako in the practice of profession ko, sole proprietor ako, bumili ako ng Rolls Royce, dahil sa payong, no? Ang inggitero, gaya-gaya. Lampas ba ng 2.4 million yan? Oo, hindi ako pwede mag-claim ng depreciation. Okay, bakit? Alam pa, ano na yan? Hindi na yan reasonable.
Sabi ng regulation, isang transport, land transport lang ang pwedeng gamitin ng official or employee. Ang lahat ng expenses attributable to the motor vehicle na deductible. Example, yung gasolina, parking, mga pagawa, repairs and maintenance, non-deductible yan. Yung input tax, meaning yung VAT, na hindi rin pwedeng ibawas sa output tax. Paano pag binenta natin, sir? Halimbawa, yung sasakyan ng mga diskaya, no, binenta, palugi. Okay, non-deductible yung loss. Bakit? Galit na galit talaga sa luxurious vehicle. Okay, walang depreciation din kung ang yacht, helicopter, airplane, aircraft ay lampas ng 2.4 million. Unless yan daw yung main business of the company. Ibig sabihin, halimbawa, tayo ay nagpapaupa, no, ng helicopter tour. Yan, required by the nature of the trade. Pero kung halimbawa, tayo ay isang malaking flood control contractor, meron tayong mga sasakyan, helicopter, meron tayong yate, no, non-deductible yan. Kasi hindi naman yan ang main business nila. Bakit? Contractor nga sila. Okay? Petroleum, ano naman to, petroleum operations. Ang binabanggit lang dito, useful life. Okay? Kapag ang isang asset ay ginagamit sa production, 10 years or shorter lang ang useful life niyan. So, halimbawa, traktora, ginagamit natin sa production, hindi. Yung machine na ginagamit sa production, 5 years lang yun. Sorry. Ang traktora, ang machine na ginagamit, pump sa petroleum, pump para umangat. Yung gumaganon-ganon. Hindi ko lang kung na-imagine nyo ko. Okay, so yung machine, nagpa-pump siya, 20 years ang useful life nun. Pero, nung naguhukay tayo, alam natin na 5 years lang, ubos na yung petroleum dyan. Ano yung useful life natin? 20 years 20 years yung talagang ginagamit, yung machine, yung equipment, machinery, tsaka equipment, 20 years. Nalaman natin 5 years lang ang hukayan. So, pwedeng 5 years lang yan. Okay? Ngayon, papaano kung yung traktora hindi naman natin ginagamit? Yung panghukay ng mga, panghakot ng mga buhangin ng mga truck. Ginagamit ba yan sa production? Produce production? Hindi. Yung mga backhoe, hindi ginagamit. Assuming lang, pinapatag lang yung daan. 5 years lang ang useful life niya. Okay, mining operations, ganun din, yung period of useful life lang. Tandaan nyo mga depreciation to, 10 years or more, normal yan, more than 10 years, ang required period. Halimbawa, ang truck natin, traktora, 15 years gagamitin. Okay, traktor, gagamitin sa mining. Ngayon mga kapatid, 15 years ang normal period. So more than 10 years yan. Kung more than 10 years yan, pwede nating i-depreciate to between 5 and 15 years. Between 5 and 15 years. So ibig sabihin, pwede bang 5 years lang? Yes. Pwedeng 6 years? Yes. 7 years? Yes. 14 years? Yes. 15 years? Yes. 16 years? Bawal. Kasi ang expected life natin, 15 years lang sa example natin. Okay? So, ganyan lang example niyan. Pero kailangan i-inform si Commissioner kung anong method. Depletion lang naman mga kapatid. Ito lang yung parang depreciation ng mineral resources. Okay, so meron tayong exhaustion ng resources. Ito yung kailangan mo lang tandaan dito. Exploration expenditure, ascertaining, ayan lang, nag-explore. Development, ibig sabihin, nalaman mo na meron. So, ibig sabihin, dinedevelop mo na. Yan ang pagkakaiba ng dalawang expense natin. Okay? Dito naman tayo. Charitable na other contributions, very simple lang to. Mga requisites, ayan na, easy to, lang yan. Madali lang, 1 minute lang.
Okay, let's continue. Charitable and other contributions. Anong meron dito? Nag-donate ka. Simple lang yan. So, yung donation na to, ito yung expense natin, donation. Kailangan, binigay mo yan, hindi pwedeng pledge. Kailangan, binigay mo lang to dun sa mga specified organization. Okay, kailangan walang nagbe-benefit. Ibig sabihin na nakikinabang doon sa donation mo ng mga specific person. Okay, kailangan natural, may negosyo ka para maging deductible siya. Now, mga kapatid, dalawa ang classification ng contribution. Number one, merong full deduction. Ibig sabihin, 100% na donation mo pwede mong ibawas. Okay, kailan yan? Number one, donation to government or any of its agencies, BIR, or political subdivision. Ito yung province, city, municipality. Pati mga GOCC. Basta yan ay exclusively sa priority activity ng NEDA. Exclusive dapat. Okay, example, nag-donate tayo ng yung painting. Nasa office natin yan, binili natin painting ni Juan Luna. Dinonate natin kanino? Sa munisipyo o kaya sa National Museum. Gobyerno yun? Oo, agency yun eh. Oh. Culture? Yes. 100% deductible. Nag-donate ka ng lupa. Ikaw si developer ka o kaya kahit hindi ka developer, practitioner ka, etc. Nagbigay ka ng lupa. Kanino? Sa National Housing Authority. Oy, gobyerno yan Oo. Para doon magtayo ng mga bahay at lupa. Para sa mga hirap. Abay, human settlement yan. Ay, deductible. Nagbigay ka ng libro. Nag-donate ka ng building. Nag-donate ka ng etc. Kanino? Gobyerno. Priority area yan. Education nga eh. Di 100% deductible. Economic development, nagpa-ayuda ka. Sports, nagpagawa ka ng basketball court. Yan sa barangay. Ay, political subdivision yan. Sports priority area yan. 100% deductible. Okay, nag-donate ka ng mga pera o kaya ng gamot sa Department of Health. Ay, gobyerno yun. 100% deductible. Nag-donate ka ng gamot sa private enterprise. Hindi, ano yan, subject to limitation yan. Parang ganun yan. Okay, youth development. O ngayon, paano kung halimbawa, nag-donate ka ng lupa, pera, para papatayo ng munisipyo? Culture ba yan? Hindi. Human settlement ba yan? Hindi. Education ba yan? Hindi. Economic development? Parang hindi rin. Sports ba yan? Hindi. Health ba yan? Hindi. Youth development ba yan? Hindi. Limit. Ganun siya kasimple. Pag hindi siya cheesy, limit yan. Okay, nagpatayo, nag-donate ka ng building, ng lupa, papatayo ng public cemetery. Okay, dinonate mo sa gobyerno diyan ng public cemetery. Culture ba yan? Hindi. Human settlement ba yan? Hindi. Education ba yan? Hindi. Economic development ba yan? Sports health? Hindi. Subject to limitation. Ganun lang kasimple. Pag cheesy yan, 100% deductible. Okay? So ito naman, pag nagbigay ka sa foreign institution o kaya international organization, ayan, ang dami niyan. Kinuha natin lahat to. Di ko alam pa. Ayan, basta try to compare all of this in your textbook. No? Pero ito yung pinaka-kompleto. 100% deductible yan dito. Sir, kailangan mo ba kabisaduhin to? Hindi. Ang all you need is to do is familiarize. O, tignan natin to. Familiarize natin. SafeDeck. APECO sa Aurora. Development Academy. Tignan mo ito. Mga environment. Ecological Solid Waste, Philippine Clean Air Act. Tingnan mo, saan na yung iba? Mamaya. Ayun, pollution pala, ayun. Tapos Girl Scouts, IBP, ERI, Intramuros Museum, etc., NCCA, NCIP, National PhilHealth, tignan nyo, pag nagtuloy kayo pala sa PhilHealth, National Social Action Council, di ko alam yan. O yun, water, tignan mo. Waste management, clean air, water quality management, PTV, Philippine People Survival Fund, Inventors, Philippine National University, Philippine Red Cross, Ramon Magsaysay Award, Rural Farm School, okay, Southern Philippines Development Admin, Task Force for Human Settlement, ayun, Tubataha, Tapos UP, pag nag-donate ka sa mga yan, 100% deductible.
Okay? Tapos naman, ito, accredited by the PCNC. Pag accredited NGO ito, mga kapatid, 100% deductible. Oh, by the way, i-share ko lang sa inyo na ako ay isa sa mga volunteer accreditor ng PCNC. Speaker din nila ako, kaya nga minsan pagpatawad nyo kung hindi ako nakaka-attend because these are part of my advocacies. Okay, so what are these NGOs? Ito mga to, NGOs lahat yan. Anong ginagawa? Minsan tawag sa kanila non-stock non-profit organizations. Charitable, cultural, rehabilitation, religious, scientific, social welfare, lahat yan mga kapatid. Okay, pag nag-donate, 100% deductible. Okay, what are the requirements para maging full deduction? Dapat yung mga donee ang tumanggap, yung dinonate shall not be used administratively, no, for administrative expense, shall not exceed 30%. Okay, tapos, upon dissolution, yung mga NGO na yan, para maging exempt pa rin, ililipat sa kapwa nila NGO. Okay? Pag hindi nasunod, subject to limitation yan. Ano ba yung limitation? Eto. Nag-donate ka nga sa gobyerno, pero hindi priority activity. Subject to limitation. Okay? Kaya wag nyong, sir, paano? Pag donor's tax. Kapag nag-donate ka sa gobyerno, exempt sa donor's tax. Bakit? Gobyerno eh. Bakit? Kasi kung itatax natin yung donation to government, baka hindi na mag-donate ang mga tao. Kaya exempt sa donor's tax. Okay? Donation to government, donor's tax, exempt. Exempt. Pero kung deduction from gross income, okay, kailangan priority. Priority activity, 100% yan. Not priority activity as determined by NEDA, subject to limit yan. Pero donation, exempt yan, donor's tax. Okay? Para maliwanag lang. Nag-donate sa gobyerno, hindi priority activity, limit. Nag-donate sa isang NGO na hindi accredited ng PCN, so limit. Okay? Ganyan lang kasimple. Ito, bago lang din to, ano? Well, di na rin bago, ilang taon, last year lang din yata to. Pag nag-donate sa donation to TESDA, SUC, okay, DepEd, ang mga registered business enterprises, exempt ito. Ito yung mga conditions. Kailangan, if made within the 5 years from the date of importation, kailangan may certificate of approval from IPA. Example ng IPA, PESA Registered Enterprises o kaya BOI. Okay, pag lampas na ng 5 years, okay, notice na lang ang kailangan na nag-donate ka. Pero yung first 5 years, halimbawa, bumili ng mga computers, last year lang, i-donate. Kailangan may approval from IPA, Investment Promotion Agency. Kapag more than 5 years na, halimbawa, computers natin, fully depreciated na, i-donate natin sa mga yon, ino-notify na lang natin sila. Okay, dapat nakalagay sa deed of donation, natural ang mga i-donate. Okay? Limitation on deduction, ito. Iba ang rate kapag individual, 10% at saka 5% pag corporation. Individual, ganyan ang ginagawa mo. 10%. Okay? Kapag, syempre 5% na yung corporation. Kung nakakalimutan yan. Okay? So, how do we compute? Lower of actual at saka yung limit. Okay. So, ang valuation nito, acquisition costs. Yung dinonate natin, acquisition costs. Para hindi ka malito, parang sa accounting. Halimbawa, bumili tayo ng machinery or equipment, 1 million. Equipment, 1 million. Cash, binili natin 1 million. So, parang ganito yan. Nasa libro mo, asset, equipment, 1 million. So, para mawala sa libro mo to, edi i-credit natin yan. So, based on acquisition cost, kung magkano binili, yun ang valuation ng donation. Okay, so let's go to the illustration. So, halimbawa, paano ba yung subject to limitation to, limit, apply natin yung limit. Magkano yung allowable? Magkano yung allowable? At saka yung non-deductible, dapat alam mo rin, at saka adjusted taxable income. Simple lang to. Okay, so the following appeared in the FS of a taxpayer. So merong gross income, merong expense, salaries, depreciation, utilities, rental, donation. Nakita mo yung donation, dapat taas kilay ka na. Bakit? Ito yung pangatlong subject to limit.
Yung una year, pangalawa interest expense, pangatlo donation. Okay, anong sabi? Anong sabi? Taxable income before donations. Okay, so ibig sabihin, tatanggalin mo muna yan. Yan ang taxable income before donation. So anong gagawin natin? Gross income, individual muna tayo dito, individual at saka non-individual. Okay, so gross income 1 million, 1 million. Less deductions. Tanggalin muna natin to. 1, 2, 3, 4. 400 ang deduction natin. 400 doon. So dito, ang taxable income before donation. So magkano yan? 600 dito, 600 doon. So ngayon, ang actual is 100,000. Ang limit, ito na yung limit. Okay, rate. Kapag individual, 10%. Kapag non-individual, 5%. So magkano yung limit? Ang limit natin ngayon, hindi dapat lalampas ng 60,000. Dito, hindi lalampas ng 30,000. So, ang limit sa individual, 60,000 lang. Ang limit sa non-individual, 30,000 lang. So, ngayon, magkano? 40,000 ang non-deductible. Dito naman, 70,000. Okay? So, ang actual, 100,000 eh. So, actual, individual, 100,000. Limit, 60,000. Lower, yun yung allowable. So, ang allowable natin, 60,000 lang. Ang non-deductible, magkano? 40,000. Ganyan lang kasi ang pagsagot. Actual, non-individual, magkano? 100,000. Ang limit, magkano na-compute natin? 30,000 only. Kunin mo yung lower, 30,000. So, yan ang allowable. Tapos, non-deductible, 70,000. Ganyan lang kasimple. Okay? So, ang sagot natin dito, sagot natin para sa mga nalilito, isulat natin, ang allowable, okay, allowable is, ayun, 30 at saka 60. Ang non-deductible, 70 at saka 40. Ganyan lang kasimple. Tinatanong tayo kung magkano yung adjusted taxable income. So, ang allowable individual, magkano nga to? 30,000 lang. Ang non-individual, 60,000 pala. 60,000 ang individual, 30,000 ang non-individual. Okay, ngayon. Tinatanong tayo, magkano daw yung ano natin, adjusted taxable income. O, simple lang. Compute natin. Basic lang to kung nag-aaral ka eh. So, gross income natin, 1 million, 1 million, 1 million yan. So, deductions natin. Okay, deductions natin, mga kapatid. So, ang deduction, 400,000 yon. Tapos, plus 60. So, 460,000 kapag individual, 400,000 to plus 30, 430,000. Yan lang yung allowable kasi. So, adjusted taxable income, 540 at saka 570,000. Okay? So, kumbaga, nireflect mo na yung 60 at saka 30. Hindi na pwede yung 100. Dahil non-deductible nga yung 40 at saka 30 at saka 60,000. Okay? Easy. O, ito yung malinis na illustration. So, you can just take a picture of this. Easy lang to. Now, research and development, very simple lang to. The expense is about research and development. General rule, allowed ang deduction na yan. Basta paid or incurred connected sa trade, tsaka hindi dapat siya charged to capital account. Ibig sabihin, hindi yan subjected to depreciation. Okay?
Ang research and development, mga kapatid, ang meron lang requirement, election dito. Okay, ibig sabihin merong option. Okay, pwedeng i-defer yan, ibig sabihin i-amortize natin yan. Amortization, parang depreciation. Okay? Ang amortization nito, not less than 60 months. So maximum 5 years ito. So halimbawa, research and development, iba ang development expenses at saka exploration expenses ha, sa mineral exploration yan. Halimbawa, may, gusto nating malaman kung nag-research tayo kung ano ang magiging gamot sa cancer. Gumastos tayo ng 10 million. So, yung research and development na 10 million, hindi pwedeng outright expense yan. I-amortize natin yan. Not less than 60 months. So, maximum 5 years yan. So, 60 months tayo. Okay? Tapos, limitation on deduction, hindi natin siya pwedeng i-claim as part of land. Okay? Halimbawa, gusto nating bumili ng lupa na maganda ang kung merong mina ng oil, bawal. Bakit? Kasi ano yun eh, tawag nito, exploration expenses yan. Exploration expenses. Ascertaining, kaya bawal. Okay, ayun, no? Ascertaining, bawal. Mga development expenditures, tapos yon exploration expenditures, bawal. Iba ang treatment. Okay, ito naman mga pension trust, mga kapatid. So, simple lang tong pension na to. So, ito yung rules sa tax code natin. Pero sisimplihan natin. Ang pension trust is like, ito yung kwento. Employer to, diba? Employee. Parang i-relate natin to sa discussion natin sa pension sa item of gross income. Diba? Ang sabi natin, ang mga empleyado pwedeng kausapin ng employer na magkaroon ng pension. Ang tawag natin dito, pension trust or employee trust. Employee trust, parehas lang yan. Or retirement plan. Gusto ng mga empleyado magkaroon ng retirement plan. So, nagkasundo yung dalawa. Ang retirement plan, pwedeng contributory or non-contributory. Ang contributory, employer-employee, maghuhulog. Dalawa tayong maghuhulog dyan. Okay? Or non-contributory, employer lang ang maghuhulog. Yung hinulog ng employer, eto, yan yun. Expense yan. Deduction sa gross income. Natural. Bakit? Hinulog niya yan para sa pension ninyo. Expense niya yan. Ang expense na yan, pwedeng current service cost. Okay? Natawag ding normal cost at saka past service costs. Okay? Ano ba itong mga to? Halimbawa, no, merong mga, tayo ay nagtatrabaho sa isang company. Ikaw bagong empleyado ka. This is you. New employee. Ako to, old. Ayan, tumanda na ako dito. 20 years na ako nagtatrabaho. Ikaw, 1 year pa lang. Pagpasok mo, biglang nagkaroon ng retirement plan or pension trust. Parang unfair naman kung ngayon lang i-recognize yung retirement ko, 20 years na ako nagtatrabaho, parang unfair. Kaya ang ginagawa ng company, nagre-recognize sila ng past service cost. Mag-aalat sila ng pera to recognize my past services. Para pag nag-retire ako, mas malaki ang makukuha ko dahil matagal na ako sa company eh. Okay? Anong meron dito? Yung past service cost, mga kapatid, ina-amortize yan over a period of 10 years, equal parts yan. Okay, so anong meron dito? So example, para mabilis tayo sa illustration. ABC Corp made the following allocation to the Provident Fund of the employees. Okay, current service cost. Ay, check yan. Yung past service cost, nakita mo past. Abay, ang past service cost, anong ginagawa? Dinidivide ng 10 years yan. So, ibig sabihin, 100,000 lang ang i-recognize nating expense ngayon. Ito, outright to expense yan. So, ngayon, compute the allowable deduction. Aba, yung normal cost natin, outright
expense yan. Yung past service cost naman, i-amortize over a period of 10 years. So every year, 100,000 ang additional na contribution ni employer doon sa retirement ng mga matatanda na nagtatrabaho. Okay, so ang total expense allowable deduction, 1.1 million. Ganun lang kasimple ito. Okay, at ito naman mga kapatid, ang mga tinatawag nating other deductions from gross income. Okay, tandaan mo ha, deductions from gross income to. Ibig sabihin, expense ang treatment nito. Expense ang mga yan. Okay, ito. Anong tawag natin dyan? 20% senior citizen discount. Ang tawag natin dyan, senior citizen discount expense. Yan ang account. Etong number 2, 20% PWD discount. The PWD discount expense yan. Mga deduction from gross income. Sa national athlete, ganun din. Sa solo parents discount, 10%. Ganun din. Student fare discount. Lahat ng yan, mga kapatid, deduction from gross income. Mga expense ito. Itong mga to, naman, special additional deduction. Ito yung special allowable itemized deduction. Ito galing sa special law. Sir, di ba special law din to? Oo, special law din yan. Pero ito kasi, mga expense na kaagad, diretso. Ito, mga kapatid, additional deduction lang siya. Ibig sabihin, mga kapatid, meron ka ng expense, meron ka pang plus. Kaya nga ang tawag sa mga yan, incentive deduction. Binibigyan ka ng incentive na mag-claim ng additional deduction. Alin to? Tingnan mo to. Number 1. Alam mo ba, pag nag-employ ka ng mga senior citizen, under Magna Carta for Senior Citizen, ayun, Employment of Senior Citizen, pwede ka mag-claim ng additional 15% on paid salary. Basta, ang employment is at least 6 months at saka hindi lalampas ng poverty threshold. O, nilagay na natin yung poverty threshold dito. Sir, paano pag ang sweldo 15,000? Lampas ng poverty threshold, wala na. Wala nang deduction. Sir, paano pag ang sweldo 10,000 lang? Meron. Kung 10,000, bakit? Below poverty threshold Oh, dito naman tayo. Magna Carta for PWD. Mga kapatid, pag nag-employ ka ng PWD, mas maganda. 25% yan compared sa 15% sa taas. O, tignan mo. Dito kasi 15% lang. Ayaw gumano itong ano ko. 15% lang dito. Tapos ang requirement lang, certificate ng disability. Mas maganda. Sir, paano pag 3 months lang? Walang requirement na katulad nito sa senior citizen lang yan. Sir, paano pag lampas ng poverty threshold? Kahit 1 million pa yan, allowable. Plus 25%, 250,000. Dito, kung 10,000 lang ang salary na PWD, plus 15%, plus 15,000 yan. Kung 100,000 per month to wala na. Zero. Bakit? Lampas ng poverty threshold. Ganyan na kasimple. Ito naman mga kapatid, pag merong pinagawa ang employer, okay, reasonable accommodation, plus 50%. Example ng reasonable accommodation, 2 floor lang tayo. Pagkatapos ano nangyari? Yung 2 floor na yan, nagpagawa ka ng lift for PWD. Reasonable accommodation yan. Yung cost ng lift to 1 million. Plus 50% ka, magkano yan? 500,000. So, ang total deduction mo, 1.5 million. Easy. Okay? So, marami pa yan. Ito yung TESDA. Alin dito yan, no? Ito yung 50% of ate, 50% of ate, at saka 10% of direct labor. Ito yung binabanggit ng amended under Create Law, whichever is lower. Tapos sa PESA law, jewelry, lahat ng mga training expense, whatever is the 50%, whatever is the value of the training expense, plus 50% yan. Adaptive school, ito maganda to. Pag yumaman ka na, nag-donate ka sa, pabalikan mo yung nakaraan, magdo-donate ka sa school mo, i-adapt mo muna sila. Ano lang yan, memorandum of agreement, MOA, or memorandum of understanding lang yan. Nag-donate ka ng 1 million plus 50%, 500,000. Okay. Training expense dito, 1 million plus 50%. 1 million dito plus 50%. Ganyan lang kasimple yan. Okay, tapos skills training, 1 million din yan plus 50%. Ganyan lang kasimple mga kapatid. Dito naman, free legal assistance na
lower of actual. So actual service, okay, tapos limit 10% of gross income. Ganyan lang kasimple. Kung alin ang lower sa dalawa, yun yung additional deduction. Ang daming requirement sa mga abogado. Yung kapatid ko na makita niya yung requirement, hindi ko na lang ililista yung free legal assistance ko kasi ang dami ko pa palang gagawin. Okay, ito naman, bago din to, in fact, bagong-bago lang to, no? This year lang, 2022, ang introduction ng EIS, ito, okay, pero in-expand ngayon, mga kapatid, nagkaroon under Create More ng additional deduction. Kapag micro and small taxpayer ka, whatever is the cost for setting up the EIS reporting system plus 100%. Example, 1 million ang ginastos mo para makapag-comply ka sa EIS plus 1 million. Bakit? 100% kasi. Kapag medium and large ka, 1 million ang ginastos mo plus 50%. Okay, 500,000 lang. Bakit 50% kasi? So dito, 1.5 million. Dito, 2 million. Ganyan lang kasimple yan. Okay? Ito naman mga kapatid, non-deductible items. Bawal nating i-deduct. Yung mga bribes, kickbacks. Okay? Yung mga other similar payments. Pampabilis, pampasalamat, pampadulas. Lahat yan, no? Tongpats, non-deductible. Pero kapag ikaw yung income earner, taxable siya. Okay? Yung mga personal living family expenses non-deductible. Bakit? Not connected sa trade or business. Itong mga to, paid for new buildings, betterments made to increase the value. Parang ano lang to, pampapapogi. Okay? Hindi yan deductible. Para lang tumaas kunwari ang value ng property. Non-deductible yan. Ito naman, yung number 4, kaya yan non-deductible and expended for restoration cost, ano lang to, non-deductible na yan. Okay, wherein, ibig sabihin, allowance has been made, din-appreciate mo na eh. Depreciated na yan, kaya non-deductible na siya. Na-claim mo na as deduction sa depreciation. Okay, ito naman, basta sa mga premiums sa mga insurance, ang employer, ang beneficiary non-deductible. Halimbawa, ako yung employer, no? Kinuha ko kayo lahat ng insurance, tapos ako ang beneficiary. Yung binayaran kong insurance sa inyo, non-deductible yan. Pero kung kayo ang beneficiary or pamilya ninyo, deductible siya. Okay? Kapag between related parties, ang utang, ang interest, pati losses, non-deductible. Tandaan mo ha, ang interest, ang receivable, bad debts, at saka yung losses, yan ay non-deductible pag related parties. Sino ba yung related parties? Mga members of the family, ancestors, magulang mo, lineal descendant, mga anak mo, asawa mo, mga half-blood or whole blood or half-blood brothers and sisters mo. Okay? Ito naman mga kapatid, mga corporations to, okay, mga parent company, subsidiaries, affiliates. Ito naman number 4, grantor and fiduciary of any trust, fiduciaries of trust within same grantor, fiduciary of a trust and beneficiary of a trust. Kwento natin to. Parang ganito yan. Ito, tawagin nating trustor. Si trustor ay merong money or property. Unang-una pa lang pinakilala ko na sa iyo yung concept ng trusts. Ito yung trust na tinatawag. Pinagkatiwala sa isang tao mo pagkakatiwalaan si trustee. Okay? Para kumita ng pera. Para ibigay sa beneficiary. Okay? Pwedeng ito yung mga anak, magiging apo, etc. Itong dalawa, related party. Itong dalawa, related party. Itong dalawa, related party. Sila yan. Grantor and fiduciary. Grantor, fiduciary. Fiduciary of trust and beneficiary of trust. Okay? Fiduciaries of trust and yung beneficiary. Sila, mga related parties sila. Okay, so this is where I will end our discussion on itemized deduction.